Noong magising ulit si CJ, agad siyang tumayo at lumapit sa akin. Wala si Jeremy, at hindi ko alam kung nasaan siya. Pagkatapos niyang ihatid kami ni CJ dito sa kwarto niya, umalis na rin siya. Gutom ka na, tumango si Charles. Mama, where's your boss? Tanong niya sa akin. I don't know, sagot ko sabay buhat sa kanya para makababa kami. Pagdungaw ko sa sala, halos wala ng space sa dami ng bodyguards at maid. Nasaan si Jeremy? Ang dami na yatang bodyguards dito. Saan po kayo ma'am? Tanong nung katulong sa akin. Kakain, sagot ko. Mama, bakit maraming tao? Tanong ni CJ. Hindi ko rin alam anak. Bilin po ni Sir Jeremy ma'am na huwag kayong paalisan ng bata, it explains why. Nasaan siya? Nasa kumpanya po. Sabi niya may kailangan daw siyang gawin doon. Sabi nung katulong. Tumango ako. Sa mesa, marami nang nakahandang pagkain. Inupo ko si CJ at nilagyan ko ng pagkain ang plato niya. May gustong pumasok, rinig kong sabi nung security guard sa katulong na kumausap sa akin kanina. Sino? Asawa ni Sir Jeremy. Natigilan si CJ at tumingin sa akin. Bili ni Sir na huwag papasukin ang kahit sino kasama na doon ang asawa niya, mahigpit at seryosong sabi nung katulong. Tumango ang guard at umalis. Anong nangyayari? Mama, what happened? Tanong ni CJ na kahit ako ay hindi na alam. Anong ginagawa ni Jeremy? Patapos na kaming kumain ang nagsipasukan ng mga bagong bodyguards na may dalang mga paper bags. Mga damit po ni Sir CJ, ma'am. Saan po ito ilalagay? Tanong nila sa akin. Nanlalaki ang mata ko habang nakatingin sa bitbit nila. Sobrang dami noon. As in sobrang dami. Mukha wala na yatang balak si Jeremy na pauwiin ang anak niya. Nasaan si Jeremy? Tanong ko. I'm here, napabilang ako sa labas at nakita si Jeremy na papasok at may dalang bulaklak at laruan. Kumunat ang noo ko at nagtaka sa kanya. Flowers for mama, sabi niya sa akin na ikinagulat ko. Alam kong pinanood kami ni CJ. Naramdaman ko ang labi ni Jeremy sa noo ko at literal akong hindi nakakilos. Naramdaman kong inangat niya ako patayo kaya napasunod ang katawan ko. Naramdaman ko rin ang kamay niya sa bewang ko matapos niyang ibigay sa akin ang bulaklak. Hinarap niya ako kay CJ at tahimik lang ang anak namin na nakatitig habang kunot ang noo. And a toy for Papa's only son, sabi ni Jeremy. Umalis siya sa tabi ko para lapitan ang anak niya na hindi man lang tinanggap ang Reg-along robot na inaabot niya. Hinalikan ni Jeremy ang noo ng bata at walang sinabi si CJ doon, pero ang talam ng titig niya sa papa niya ay hindi nawala. Anong ginagawa niya? Let's eat, babe, sabi niya sa akin na ikinalaglag ng pangako. Apakilagay lahat ng bagong gamit ng anak ko sa kwarto. Yaya, paki-arrange na lang at ilagay sa wardrobe ko, sabi pa ni Jeremy. Tumango yung katulong at umalis sila sa harapan namin. Pinandilatan ko siya ng mata, pero hindi niya ako pinansin. Tumingin siya kay CJ na kumakain na ng tahimik. You don't like the toy, son? Open up ni Jeremy kay CJ. I don't like robots. Hindi naman ako si Bryce na mahilig niyan. Nanlaki ang mata ko at napainom ng tubig ng mad ulas si Charles at binanggit ang pangalan ng kapatid niya. Bryce. Who's Bryce? Hindi sumagot si CJ but Jeremy is so persistent. Mahilig si Bryce sa robot. Is he your playmate? Yeah, tipid na sagot ng anak ko. Is he around your age? Pangalawang baso ko na ito ng tubig dahil ayaw talaga tumigil ni Jeremy sa kakatanong. Yeah, he likes robots and big wheels truck, sagot ni CJ na nadadala na sa question and answer portion ng papa niya. It feels like close kayo ni Bryce. We're super close. Nakagat ko ng mariinang pang-ibabang labi ko at uminom ulit ng isa pang baso ng tubig. Tumingin si Jeremy sa akin nang mapansin na panay salin ako ng tubig sa baso. Nauuhaw ka, tumango ako at alang-inang ngumiti. Bumaling siya ulit sa anak namin. Classmates kayo, namumuuna ang pawis sa noo ko bakit ba tanong siya? Yeah, si CJ habang nakatingin sa plato niya. Oh, looks like my son likes that kid. I wanna meet him, ang sabi ni Jeremy na ikinatayo ko na. Tumingin si Jeremy sa akin. Are you done eating, CJ? Tumango ang anak ko at uminom ng juice.
Yes mama. You need to take a bath na anak. Let's go, sabi ko. Sama ako, biglang sabi na naman ni Jeremy. Nagpapapansin siya sa anak namin. Pwede bang sumama si Papa? Si CJ ang tinatanong niya. Tumingin si CJ sa akin bago sa papa niya. Mama, boss niyo na lang po magpaligaw sa akin, nakagat ko ang pang-ibabang labi ko sa sinabi ni Charles. Humarap siya kay Jeremy. Okay mister, sama ka, sabi niya. Alam kong hilaw nang umiti si Jeremy sa mister ni CJ. Pero at the same time, alam kong natuwa ito nang pumayag si Charles na siya ang magpaligaw dito instead na ako. Ako na lang ang magliligpit nito, ang sabi ko at lumingon si Jeremy sa akin. Ang mga katulong na, please ready our clothes na lang, aniya sa mahinahon na tono. Lumapit siya sa akin at inayos ang buhok ko. Nilagay niya sa likuran ng tainga ko ang ilang hibla na nasa mukha ko. Nakita kong pinapanood kami ni CJ. What are you doing? Bulong ko. Our son hates me because he's thinking I am bad to you. I'll change that. Sabi ko naman sa'yo na kukunin ko ang loob ng anak natin, aniya at pinatungan ng halik ang noo ko sa kahinarap si Charles. Kumuyam ang kamao ko. Kung ganoon, ginagamit niya lang pala ako para kunin ang loob ni CJ. Nakakagalit ka Jeremy. Ma'am, kami na po dito. Ang sabi ng mga katulong kaya wala akong nagawa kundi sundan si Jeremy at CJ na umaakyat pabalik ng kwarto. Nang makapasok ako sa kwarto, nakita kong bukas ang bathroom door at rinig ko na rin ang patak ng tubig sa loob. Don't try to hurt my mama ever again, rinig kong sabi ni CJ. Natigilan ako at napatingin sa bathroom. Hindi ko masiyadong narinig ang sagot ni Jeremy. Si CJ ay wala na rin pero sa tingin ko ay nag-uusap ang dalawa sa loob. Naghanap na lang ako ng damit nila at mukhang pareho silang naligo. Pagkatapos ng halos isang oras na paghihintay, nakita ko silang sabay na lumabas sa bathroom. Mama, tumakbo sa akin si CJ at nilingon niya si Jeremy. Tumingin rin ako kay Jeremy na may ngiti na sa labi. Nakatapis ito ng tuwalya sa ibaba. Inuna ko muna si CJ na panasan. Ang bango, komento ko. Ang daming nilagay ni Papa sa buhok ko mama na shampoo, ang bulong niya sa akin. Kumunat ang noo ni Jeremy nang makita ang panlalaki ng mata ko. Did he calls him, Papa? What? Mahinang tanong niya nang makita niya akong gulat na nakatingin sa kanya. Umiling ako at tumingin kay CJ na malapad nang umiti sa harapan ko. Na-curious ako anong pinag-usapan nila ng papa niya. Bakit tinawag na niya itong papa ngayon? May nangyari ba? Nang matapos ko siyang panasan, tumayo na ako para sana bihisan siya but Jeremy hold my hand. Ako rin, papunas, aniya. Napatingin ako sa kanya, ginagamit na naman ba niya ako para maging mabait at mabuti sa harapan ng anak? He's asking some help mama, sabi ni CJ. Napanganga ako, parang kanina lang ayaw niyang madikit ang papa niya sa akin pero ngayon. What did you do? Bakit nag-iba ang ihip ng hangin? Seryoso kong tanong kay Jeremy ngunit ninisihan niya lang ako. Secret, aniya, sinamon ko siya ng tingin but he didn't mind it anyway. Mama, I'm cold, agad akong bumaling kay CJ at binihisan siya pagkatapos kong panasan ang buhok ni Jeremy. Si Jeremy ay nagbihis na rin ng damit sa gilid namin. Mama, your boss asked me na isasama niya ako mamaya sa company niya. I wanna come mama, nanlaki ang mata ko. Hindi ako papayag, sabi ko. Baka mamaya hindi na siya ibabalik ni Jeremy dito. It's not for you to decide, sabi ni Jeremy sa tabi. Are you done, son? Tanong ni Jeremy. Yes mister, si CJ. Doon ka muna sa sala. Mag-uusap lang kami ni mama mo. Hindi sumagot si CJ but tumitig siya sa papa niya. You promised me. Ang sabi ng bata, tumungo si Jeremy. I will keep that promise, sagot ni Jeremy dito. Dahan-daang umalis si CJ at iniwan kami ng papa niya. Nang mawala si CJ, agad kong itinulak si Jeremy sa dibdib niya. Anong pinaplano mo ha? Galit at puno ng gigil na sabi ko. Kinuha niya ang kamay ko at hinawakan ng mahigpit. Umupo siya sa kama kaya nadala ako at napaupo ako sa kondanggan niya. Tumitig si Jeremy sa mata ko at bumaba ang paningin niya sa labi ko. Nagulat ako sa nangyari at hindi ako kaagad nakakilos.
Nakukuha ko na ang loob ng anak natin, huwag mong sirain. Anong sinabi mo sa kanya? Hindi pa rin nawala ang talam sa mata ko. Nakita ko ang pagnanasa sa mga mata ni Jeremy. I won't tell you, aniya sabay halik sa labi ko. Malakas ko siyang itinulak ngunit pinigilan niya ang likuran ng ulo ko na makalayo sa kanya. Ano ba? Galit na sabi ko sabay punas sa labi ko. Bumantong hininga siya at marahang hinaplos ang buhok ko sa likuran. Babalik pa rin kami ng anak natin dito. It's our home after all, but I have to introduce them to the board of directors at sa ibang mga empleyado ko. I want them to know that he's my son. Ano, malaking pasabog ito para isang kagaya niyang sikat at maimpluwensya. What? Lalabas sa media ito, Jeremy. Ano naman? Wala akong pakialam. Kunot noong sabi niya. Magiging bastardo mo siya, kakalat sa mundo na anak mo siya sa labas. Sumama ang timpla ng mukha niya. No, hindi siya magiging bastardo. Papalitan ko ang apelyido niya. Just wait at pati ikaw magiging Anderson na rin. Bumalik ang galit sa dibdib ko. Gaano ba kakapal ang mukha niya? Do you think it's easy? May amnesia ka ba? May asawa ka na? We got married in the USA, so I can divorce her anytime I want. Sabi ni Jeremy na seryosong nakatingin sa akin. Hinawakan niya ako sa pisngi na puno ng pag-iingat. Nakita, ayaw ko nang pataasin ang pride ko. It's you that I want to marry. Ikaw lang naman ang mahal ko at wala nang iba. Madamdaming sabi niya sabay baon ng mukha niya sa leeg ko. Bye mama, ang sabi ng anak ko habang kumakaway sa akin. Si Jeremy sa tabi ng niya, nakangiti habang pinapanood ang anak namin. Nang makaalis na sila sa harapan ko, malakas akong napabuntong hininga. Papasok na sana ulit ako sa bahay nang makita ko si Miss Miranda sa loob ng isang sasakyan na nakatingin sa direksyon ko. Lumingon ako sa likuran at busy ang bodyguards kaya umalis ako para puntahan si Miss Miranda. Paglapit ko, ibinaba niya ng tuluyan ang bintana ng sasakyan niya. Bakit ka pa bumalik? Para sa isang sekretarya ni Jeremy at chairman, hindi ko lubos maintindihan bakit parang ang galit niya sa akin ay personal na. Kinapante ka ba dito ni chairman? Talaga bang talent mo na ang manayra ng relasyon? Anong inutos ng chairman sa'yo? Tumingin siya sa akin. Si Miss Miranda lang ang kilala kong grabe ang loyalty sa chairman, na kahit ang kasamaan ng ugali ay sinusunod din. At kal ang binuhay mo ang bastardo ni Jeremy. Nagngit-ngit ang kalooban ko sa sinabi niya. Bastardo? Ano bang pakialam mo? Kung galit ang chairman sa pagbalik ko dito, sabihin mo sa kanya na sabihan si Jeremy na pakawalan na kami ng anak ko at kusa kaming aalis. Binalaan na kita Miss De La Vega. Ngayong nagbalik ka, mas lalo mo lang ginalit ang chairman. Mas manganganib ang buhay nyo ng anak mo. Bakit? Anong plano nyo ng chairman? Sinirado na ni Miss Miranda ang sasakyan niya at umalis sa harapan ko habang ako ay nanlalaki ang mata sa sinabi niya. Bakit ba galit na galit ang chairman sa akin? Kinagabihan, naghintay talaga ako sa labas ng bahay na makarating sina Jeremy. Alas 7 na at wala pa rin sila. Kinakabahan ako at baka may nangyari ng masama sa anak ko. Mama, umalangaw-ngaw ang boses ni CJ kahit malayo pa siya. He looks so happy. Ano kayang ginawa nila mag-ama? Nagmamadaling bumaba ang anak ko at tumakbo palapit sa akin sabay yakap sa mga binti ko. Si Jeremy ay natatawa habang nakatingin sa anak niyang parang onggoy na nakalambitin sa akin. Ang tagal nyo, sabi ko at yumuko para sana kargahin si CJ nang biglang itaas ni Jeremy ang mukha ko para mahalikan niya sa labi. Nanlaki ang mata ko sa ginawa niya. Hi babe, ang sabi nito. Jeremy, pinandilatan ko siya ng mata. Natagalan kami kasi dumaan kami sa Ketkal. Naglaro muna kami doon. Yes mama, saka sumakay kami ni Mister doon sa small car. Nabaling ang atensyon ko kay CJ. Hindi ko alam saan ako titingin. Ayaw niya talaga ako tawaging papa, ani ni Jeremy sa tabi ko. Hindi ba may binili tayo para kay mama? Ani ni Jeremy. Ah, yes. Umalis si Charles at tumakbo papunta sa sasakyan at agad na binuksan iyon at kinuha ang hamburger saka flowers ulit. Flowers for mama. Binili namin ni Mister bago kami umuwi. Naitikom ko ang labi ko nang marinig ang Mister sa kanya. Tumingin ako kay Jeremy, nakita kong nakanguso ito pero masaya ang mukha. I guess, they had fun together.
Pumasok na kami ng bahay para kumain at makabihis sila. Bandang 8 nanograms gabi, kasama ko si CJ sa kwarto habang nilalagyan ko ng baby powder ang likod niya. Ma, ang sabi niya. Yes. Kailan tayo uuwi? Napatingin ako sa inosenteng mukha niya habang siya at nakatingala sa kisame. Masyadong malaki ang bahay ni Mr. Mama at gusto ko dito, pero miss ko na ang bahay namin. Sobrang miss ko na ang mga kapatid ko at si Jasmine. Anak, your papa doesn't want us to go home. But why mama? Hindi ba niya anak ang mga kapatid ko? Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya lahat? There are many bad guys around papa, anak. Kaya it's not the right time para ma-meet ni papa mo ang mga kapatid mo. Bad guys mama, sila po ba yung mga umawi sa'yo? Tumango ako at hinaplos ang ulo niya. But why are you so afraid of them, mama? Mr. promised me that he'll protect you. Jeremy did. Your papa promised. Gulat na tanong ko. Yes mama, hindi na daw niya hahayaang saktan ka ng kahit na sino. At kung iyak ka dahil sa kanya, hahayaan niya akong suntukin at sipin siya ng 100 beses. Kung ganoon, ito ang secret nila mag-ama. Parang may kung anong humaplo sa puso ko habang pinapakinggan si CJ na sinasabi ito sa akin. Kung ganoon, if your papa promised that, then I guess there's nothing to worry about. Tumango-tango si CJ. Bumangon siya at naupo sa kama. Yes, mama, since Mr. promised me that, so hindi nyo na kailangan mag-worry. Okay, sabi ko at ngumiti. Kung ganoon mama, payag na kayo sabihin kay Mr. about my siblings. Let mama tell your papa about that, CJ. Kasi hindi pa talaga okay ang sitwasyon anak. Kapag ka sa tingin ko ay ayos na, saka nasasabihin ni mama kay papa ang lahat sa mga kapatid mo. Bumantong hininga siya, but I miss my Kuya Emmanuel, Kuya Dylan, si Bryce and our princess mama. Namiss ko na rin sila anak. I don't want to give you any headache mama so I will listen. Mag-wait na lang ako na makita sila. Hindi ko alam kung ipagpasalamat ko ba o hindi na si CJ ang unang na-expose sa 5 dahil sa lahat ng anak ko, kahit si CJ itong masungit, ito naman ang maunawain at matalino. Matalino din ang 4, si CJ lang iyong matured mag-isip saka si Emmanuel. Alam mo mama, the old man I met when I got here, I saw him kanina sa office ni Mr. Panay Mr. talaga siya kahit na alam na niyang papa niya si Jeremy. May ginawa ba siya sa'yo? Wala mama, he was smiling, but Mr. told the security guards na huwag siyang ipalapit sa akin. Si Jeremy, pinagbawalan si chairman. Ano pang ginawa ng papa mo anak? Bukod sa pagpapakilala sa akin sa mga tao sa kumpanya mama, pinaglaro ako ni papa. Pinakain niya rin ako ng ice cream, chicken, at marami siyang kwento sa akin na hindi ko pa naririnig. Ang dami pala nilang ginawa ni Jeremy kanina. You had fun with Papa. Yes mama, I wanna call him Papa but galit pa rin ako sa kanya ng konti. Natawa ako sa sinabi niya. Halika nga, pakis nga si mama sa pisngi. Nakangiti siyang tumayo at yamakap sa akin saka ko pinanggigilan ang pisngi niya. Bumukas ang pintuan at tumambad ang mukha ni Jeremy. He's smiling at us as he walks forward. Can I join? Tanong niya. Hindi na ako nakapagsalita ng si CJ na ang kumausap sa papa niya na tinatawag naman niyang mister. Napailing ako sa dalawa, dahil 8:00 na ng gabi at mukhang pagod ang dalawa, inayos ko na ang higaan namin. Naka-half bath na kami tatlo pareho. Nagkukulitan ang dalawa, alam talaga ni Jeremy paano kunin ang loob ng anak niya. Look at them now, kahit pinipilit ni CJ na lumayo ng konti sa papa niya. Nakakalimutan pa rin ito na galit siya dahil nakikipagtawanan na ito kay Jeremy. Galit daw pero mukhang close na sila. Gusto kong tawagan si Duff ngayon but Jeremy still here. Gusto kong makasama na ang 4 pero sa sinabi ni Miss Miranda kanina, hindi ko alam anong gagawin. Sasabihin ko ba kay Jeremy o huwag muna? Gusto ko munang makasiguro. Kung kaya niya kami ni CJ protektahan laban sa papa niya at sa asawa niya, baka ipakilala ko ang 4. Klaro naman sa akin ang gusto niya. Ang gusto niya lang makasama ang anak niya. Hindi niya ilalayo sa akin ang bata basta mananatili ako sa tabi niya. Clearly, he just wanted us back. At hindi naman problema sa akin ang bagay na iyon dahil mahal ko siya.
Mahal na mahal. Mama, help me. Sigaw ni CJ dahil kinikiliti siya ng papa niya. Tama na yan. Natatawang sabi ko sa kanila. Nakakahawa ang tawa ni CJ. Mama ayaw tumigil ni papa ay ni Mister. Natawa ako nang madulas si CJ. Natulala si Jeremy ngunit ang tuwa sa mukha niya ay hindi na may pinta. Tumingin siya sa akin. Tila hindi siya makapaniwala na tinawag siya ng anak niya na Piara. Si CJ naman ay bahagyang nahiya. Agad siyang tumakbo palapit sa akin at yamakap sa tiyan ko. Itinago niya ang mukha niya sa tiyan ko at natatawa ko siyang nilalayo pero ayaw niya. Tumingin ako kay Jeremy, mas lalo akong natawa sa itsura niya. Ang sarap pag-uuntugan ng mag-ama na ito. Oh, bakit nahihiya ka? Tanong ko kay CJ. Mama, stop it. Naiinis na sabi ni CJ sa akin. Oh, bakit ang pula mo? Tanong ko naman kay Jeremy. Hama ba ang nguso niya at agad na lumapit sa akin. Ibinaon niya ang mukha niya sa leeg ko sabay sabing, damn. Kinilig ako, I'm so happy. Napailing na lang ako sa kanilang dalawa na heto at parang linta sa akin makadikit dahil lang sa nahihiya sa isa't isa. Nakahiga na kaming tatlo sa kama at nasa gitna si CJ. Hanggang ngayon ay ayaw niyang humarap sa papa niya kaya sa akin siya nakapulupot. Si Jeremy ay nilalaro na lang ang buhok ng anak. Sobra talaga siyang masaya kasi maaliwalas ang mukha niya unlike noong nagkita muli kami noong una. Lagi siyang bugnutin at parang galit but right now, walang segundo na hindi ko siya makita na hindi nakangiti. Tumingin siya sa akin at naabutan niya akong nakatitig sa kanya. Thank you, sabi niya. Kumunot ang noo ko. 4. Sa pagpili ng anak natin. Sa pag-iwan sa akin para iligtas ang anak natin. Salamat sa pagiging matapang mo. Thank you so much, baby. Sabi niya at napapikit ako kasi kung hindi ko ginawa, baka umiyak lang ako sa harapan niya. Naramdaman ko ang paghalik niya sa gilid ng ulo ko. I can protect you now. Marami na akong plano sa future natin. Paano si Matilda? Mahinang tanong ko. Kailanman hindi ko siya kinilalang asawa. Seryosong sabi niya habang nakatitig sa mga mata ko. Dahil absent si CJ kahapon, kaya excited siyang pumasok pagkagising niya. Hindi niya binanggit na excited siyang makita ang mga kapatid niya, but alam kong iyon ang rason bakit excited siyang pumasok. May bago siyang uniform at gamit sa eskwelahan. Pinabilan siya ni Jeremy. Lahat na lang talaga gusto niyang gawin para sa anak niya. Ilang araw pa lang mula nang malaman niyang anak niya ito, heto't kulang na lang pati mundo ay ibigay. My son looks so happy. I wonder why. Ani ni Jeremy nang tumabi siya kay CJ sa hapagkainan. Kasi papa na miss ko ang school, nakangiting sagot ng anak ko. Nanlaki muli ang mata niya nang madulas na naman siya at tawagin niyang papa ang papa niya instead of mister. Kita ko ang pagngiti ni Jeremy. Talaga, na-miss mo ang school? Yes po mister, natawa ako nang balik mister ulit siya. Pinabayaan ko na lang sila mag-usap at kumain na rin. Kinakabahan ako oras na malaman ni CJ na hindi na nag-aaral ang mga kapatid niya sa street. Lauren. Tiyak na magtatanong siya sa akin. Tumingin ako kay Jeremy, nakabihis na siya ng business attire. Papasok ba siya ng opisina? Hindi ko alam kung sasama ba siya mamaya sa eskwelahan pero sana ay hindi. Nang matapos kaming kumain, excited si CJ na lumabas at nauna nang sumakay sa sasakyan ng papa niya. He's so excited. Natutuwang sabi ni Jeremy. Siguro gusto na niyang makita iyong playmate niya na si Bryce, sabi nito. Hindi ako nakapagsalita nang banggitin niya ang pangalan ng isa pa naming anak. Pagpasok namin ng sasakyan, halos sa labas na nakatingin si CJ, sinasabihan ko nga siya na huwag tumayo at baka matamba pa siya. Jeremy, papasok ka na agad. Tanong ko. No, sasamahan ko kayo sa eskwelahan. Pero hindi naman pwede ang parents sa loob, sabi ko. Baka kasi madulas mamaya si CJ habang hinahanap ang mga kapatid niya. Hindi naman ako basta parent lang and besides magdodonate ako sa eskwelahan para sa mga bata. Hindi ba nasabi ni mama sa'yo ang tungkol sa celebration ng company? Naloko na. Nasabi nga pala ni attorney sa akin ang dahilan bakit niya binisita ang street. Lauren noong una kaming nagkita. Kaya pala bihis na bihis si Jeremy ngayon. Akala ko sa opisina siya pupunta. Wala ka bang trabaho sa opisina? Sinulyapan niya ako bago sumagot.
Meron pero pwede namang hindi pumasok since visiting St. Laurent is part of my job as CEO. Diyos ko, ano pa bang dapat kong ipalusot sa lalaking ito? Lahat na lang may kontra siya. Mama, I can't wait. Si CJ na kulang na lang sabihin sa papa niya na excited na siyang makita ang mga kapatid niya. Pagdating namin sa eskwelahan, pinapasok nga kami ng guards. Excited na bumaba si CJ ng sasakyan. Tumakbo siya sa room niya at natatanaw ko na si Kelsey na nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa amin lalo na kay Jeremy. Humawak si Jeremy sa kamay ko. Hindi na nga ako makangiti habang naglalakad kami palapit kay Kelsey. Agad na niyakap ni Kelsey si CJ at alam kong may sinabi siya dito. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni CJ. Hula ko ay sinabi ni Kelsey na wala ang mga kapatid niya. Pumasok na si CJ sa room. Lumabas naman si Kelsey para salubungin kami ni Jeremy. Hi, ngumiti si Kelsey pero yung ngiti na alam mong para nang natatae. Nag-uusap na ang mga mata namin. Hindi ko alam kung nagkakaintindihan ba kami. Hi, I guess we've met before. I'm Jeremy, CJ's father. Sabi ni Jeremy sabay lahad ng kamay kay Kelsey. Sa tono niya, proud siyang sabihin na siya ang papa ni CJ. Nakipag-shade hands si Kelsey sa kanya. Hello Jeremy, thank you for taking care of my son, sabi ni Jeremy. Napakamot ako sa leeg ko. Hindi alam paano tatagalan ang nakakakaba na sitwasyon naming ito. It's nothing Jeremy, sagot ni Kelsey. I'm his teacher maliban sa ako ang ninang niya. Tumungo si Jeremy. Yeah, please let me know if you need something. Gusto kitang pasalamatan bilang isa sa mga taong tumulong kay Caroline sa pagpapalaki kay CJ. Hindi na kailangan. Mahal ko ang si CJ, at itinuring ko na rin siyang anak. Ngumiti si Jeremy at hinipitan ang pagkakahawak sa kamay ko. Nagagalaw talaga siya habang ako ay namamawis na. Can I see my son for a bit? Papaalam lang ako sa kanya bago ko kausapin ang principal, sabi ni Jeremy. Tumungo si Kelsey at pinabayaan si Jeremy na tawagin si CJ. Agad niya akong kinuyog sa gilid. Hoy babae ka, ano iyon? Tanong niya. Mga bata, tanong ko, binaliwa ang pang-uusisa niya. Nasa bahay ni Daph. Homeschool na, nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya. Pero hinahanap kanila at si CJ. Nag-aalala na sila sa inyo. Ayaw kaming bitawan ni Jeremy. He's keeping US. Ayaw niya kaming pauwiin. Sabi ko at tinignan si Jeremy na kausap na ang anak niyang wala na sa mood. Diyos ko, anong gagawin mo ngayon? Umuwi si Jasper. Gulat akong bumaling sa kanya. Hindi siya natuloy sa Barcelona. Gulat na tanong ko. Hindi. Bumalik siya at nasa bahay ni Daph. Galit yun, Caroline. Sabi niya kukunin kanya at si CJ kay Jeremy. Anong gagawin natin? Diyos ko naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Babe, tawag ni Jeremy. Agad akong nakurot ni Kelsey. Nagkabalikan kayo. Bulong niya. Hindi ko alam, sagot ko kasi hindi ko naman talaga alam kung ano kami ni Jeremy. Let's go, sabi ni Jeremy at kinuha ako kay Kelsey. Usap tayo, bulong ko kay Kelsey bago nakalayo sa kanya. Hindi nawala sa utak ko ang sinabi ni Kelsey about kay Jasper. Wala akong phone dahil hindi ko mahawakan kaya hindi ko nagawang tawagan sina Daph kahapon dahil kay Jeremy na nakabantay sa akin. Noong wala naman siya, ang mga guards at kasambahay naman ang siyang naging mata at tainga ni Jeremy. Wala talaga akong kawala, humahanap ako ng tamang tiyempo. Miss ko na ang ibang mga anak ko. Dumagdag pa si Jasper. Akala ko tumuloy siya ng Barcelona. Anong rason at bumalik siya? Naghintay ako kay Jeremy sa sasakyan niya. Nasa loob siya ng principal's office at seryosong nakipag-usap sa principal. Maya-maya pa ay lumabas siya at pumasok ng sasakyan niya. Tapos ka na? Tanong ko. Tumungo siya. Uwi na tayo. Tumingin siya sa orasan. We'll wait our son. Wala silang klase mamayang hapon. Bakit? Tanong ko. May teachers conference mamayang hapon sabi ng principal. Walang magbabantay so papauwiin ang mga bata. Lalabas tayong tatlo. Ang sabi niya. Tumungo ako. 11:00 na rin naman, mamaya lang, uwian na nina CJ. Why our son looked so sad earlier? Tanong niya bigla na ikinalinggan ko. What do you mean? Tanong ko. Well,
He looked so excited habang papunta tayo ng eskwelahan but kanina, something is off. Kaya ba siya excited kasi may classmate siyang gusto niyang makita? Napalunok ako. Wala naman siguro. Saka that's CJ's natural reaction. Kumunat lang ang noo niya at nag-iisip ng malalim. Absent ba yung playmate niya? Tanong niya sa akin. Baka, hindi ko alam. Ano nga ulit pangalan ng playmate niya? Yes, Bryce. Dumagundong ng sobrang lakas ang tibok ng puso ko nang banggitin ni Jeremy ang pangalan ni Bryce. Siguro absent. No wonder our son looked so sad earlier. Pero pwede naman siguro nating puntahan. Jeremy, huwag na. Ano ka ba? Nagulat siya sa reaction ko. Ano, your son is coming. Sabi ko na lang nang makita ang mga bata ni Kelsey na palabas na ng room. Lumabas kami ni Jeremy ng sasakyan para puntahan si CJ. Unlike kanina, nakangiti na ito habang nakikipagkwentuhan sa kaklase niya. Son, let's go, sabi ni Jeremy. Papa mo, CJ. Tanong nung kaklase ng anak namin. Tumango ang anak namin, at halatang masaya itong tumatango. May papa pala kayo, sabi nung isang kaklase ni CJ na agad na nilapitan ni Kelsey. Nanlaki na ang mata ko sa likuran. Si Jeremy na nakarinig ay kumunat ang noo. Kayo, tanong niya na halos pabulong. Tere Jeremy, sabi ko at nagmamadaling pumasok ng sasakyan. Hindi magtatagal, hihimatayin ako sa takot at pangamba kakatago ko ng sikreto kay Jeremy. Akala ko iintindihin ni Jeremy ang sinabi ng bata pero mukhang nawala sa isipan niya dahil sinimulan na siyang daldalan ni CJ. Proud na proud at sobra naman siyang attentive habang nakikinig sa anak niya na nagpapabida. Lihim akong nagpupunas ng pawis sa noo. Habang nasa loob ako ng eskwelahan kanina, hindi na talaga ako mapakali. Para akong mamamatay. Lakasan ko ang aircon, tanong ni Jeremy nang mapansin ang pasimple kong pagpunas ng pawis ko. Tumango ako. Dumaan kami sa House of Fries para kumain. Si Jeremy at CJ ay nagkikwentuhan pa rin. Umupo kami sa gilid malapit sa counter. At dahil nalibang ang dalawa, sinabi ko na kay Jeremy na ako na ang pupunta ng counter para bumili ng pagkain namin. Binigay ni Jeremy ang wallet niya. Here, sabi nito at bumalik ulit ang atensyon kay CJ. Kinuha ko na lang ang wallet at nag-order na. Natagalan ako ng halos 10 minuto sa pamimili. Nang matapos kong makapagbayad, naglakad na ako pabalik kina Jeremy ngunit napahinto ako nang makita sa katabing table ni na CJ ang isang anak ko na si DJ. Diyos ko po, bakit nandito si Dylan? Sinong kasama niya? He's eating alone but may plato sa harapan niya so I bet ang kasama niya pumunta ng CR. Sino kaya? Si Daph, si Nathan, Ivy, or si Jasper? Busy ito sa fried chicken at hindi pa niya napapansin si CJ na natatabunan ni Jeremy. Oo, magkatabi lang ang upuan ni Jeremy at ng isa pa naming anak na si Dylan. At silang dalawa, nakatalikod sa isa't isa. Kinakabahan akong lumapit kina Jeremy. Umupo ako sa tabi nila ni CJ. Are you okay? Tanong ni Jeremy sa akin na nag-aalala. Yes, alanganin akong ngumiti. Your wallet? Inabot ko sa kanya ang wallet niya but nilayo lang niya sa akin ang kamay ko kasama ang wallet niya na maraming pera at cards. Keep it, ang sabi pa niya. Nanlaki ang mata ko. Aanhin ko ito. You can use it to buy anything big. Sabi niya na para bang hindi ko gets para saan ang pera at atem cards. Sinimangutan ko siya ngunit natawa lang siya. Papa, so kanina po, my teacher praised me cause I've got the correct answers kahit absent ako kahapon. Tumingin ako kay CJ pabalik kay Jeremy na todo ngiti. He called me Papa a lot of times, bulong niya sa akin. Hindi nga napapansin ni CJ ang mga sinasabi niya kasi puro na siya papa ngayon. Halos wala ng mister sa bibig niya. He's too overwhelmed. Tumingin ako sa direksyon sa CR at nagtama ang paningin namin ni Ivy. Siya ang kasama ni DJ dito. Nanlalaki ang mata niya. Tumingin ako sa anak ko na maganang kumakain sa kabilang mesa. Kung wala lang sandala ng upuan diro, nakasandal na siguro siya kay Jeremy ngayon. Gusto ko siyang puntahan at yakapin pero paano ko gagawin? Mama, wiwi, ang sabi ni CJ. Ako na, present ni Jeremy. No papa, si mama na. Angal ng anak ko.
Nagmamadaling pumasok ulit si Ivana sa CR nang makita na tumayo kami ni CJ para pumunta ng CR din. Dahil walang daanan maliban sa gilid ni DJ, doon kami dumaan pero sinigurado ko na nasa gilid ko si CJ para hindi nila makita ang isa't isa. Hindi rin kami napapansin ni DJ dahil nakatutok siya sa plato niya. Nakakalayo na kami nang marinig namin ang pagkalaglag ng kutsara sa sahig. Ops! Ang maliit na boses ng anak ko ang umalingaw-ngaw sa tainga ko. Mukhang hindi iyon napansin ni CJ na nasa unahan lang ang paningin. Are you okay kid? Boses ni Jeremy. Napapikit na talaga ako at hindi na alam ang gagawin. Just ko. Mukhang pinulot ni Jeremy ang nalaglag na kutsara ni Dylan. Yes po, uncle. Thank you. Sagot ng anak ko. Nang makapasok kami ng CR, si CJ lang ang pumasok ng cubicle. Nasa labas lang ako at nakatingin sa pinasukan niya. Hoy! Alam kong si Ivana iyon. Anong ginagawa niyo dito? Pabulong na sabi ko. Gaga ka, bakit nandito kayo? Sumilip ako doon kina Jeremy at nakita kong nag-uusap na sila ni DJ. Just ko. Hala, nag-uusap na ang dalawa. Anong gagawin ko, Caroline? Hindi ko alam. Sabi ko sa kanya, bakit nandito kasi kayo? Pumunta ako ng National Bookstore at gustong sumama ni DJ kaya sinama ko. E kayo, bakit dito kayo? Tanong niya pabalik. Oras na makita ako ni DJ or makita niya si CJ, booking na talaga kaming lahat. Isang anak na naman ang ma-expose kay Jeremy. Ivy, tulungan mo ko. Hindi pa pwedeng makilala ni Jeremy ang ibang mga anak namin kasi may banta ang chairman sa buhay namin ni CJ. Nanlaki ang mata ng kaibigan ko. Ano, binyantaan ka niya? Napapikit ako at tumungo. Oo, nakausap ko ang secretary niya. Dahil daw nagbalik ako at binuhay ko ang anak namin ni Jeremy, manganganib ang buhay namin. Walang hiya talaga ang matandang yan. Si Jeremy, alam ba niya? Umiling ako, hindi ko pa sinabi. Balita nga nahihiwalayan na niya ang asawa niya, ani ni Ivy. Nanlalaki ang mata kong bumaling sa kanya. Talaga, hindi makapaniwala kong tanong. Oo, sabi ni Ate Natasha, balita ngayon ang tungkol sa inyo ni Jeremy at sa kanila ng asawa niya. Gustong hiwalayan ni Jeremy si Matilda plus pinakilala pa ni Jeremy si CJ sa media kahapon bilang tagapagmana niya. No wonder galit ang chairman at gusto kang iligpit. Kinabahan ako sa sinabi ni Ivana. Kaya ba sinama ni Jeremy si CJ kahapon sa opisina? At hindi na rin ako magtataka bakit gusto kami iligpit ng chairman. Ayaw niya sa akin. Kung gusto man niya ng apo, gusto niya yung galing kay Matilda. Oo nga naman kasi kung may anak si Jeremy sa akin, magkakaroon ng karapatan ang anak ko sa kumpanya niya. Teka, pupunta ako, sabi ni Ivy. Makikilala ka ni Jeremy, nag-aalalang sabi ko. E ano naman, sasabihin ko pamangkin ko ang bata. Sana hindi magka-problema, Leon lang ang hinihiling ko. Naglakad na si Ivy palapit kina Jeremy at DJ na ngayon ay nag-uusap pa rin. Ano kayang pinag-usapan nila? Nawala ang atensyon ko kina Ivy nang parang kidlat si CJ na dumaan sa harapan ko sabay sabing, I'm done, mama. Kumari pa siya ng takbo na para bang nagpapahabol sa akin. CJ wait. Tawag ko but I was too late dahil sumigaw na siya ng papa. Dahilan kung bakit napalingon si Jeremy at DJ sa kanya. Si Ivy, lumingon sa akin na nanlalaki ang mata lalo na nang mapahinto ang dalawang bata at nagtitigan sa isa't isa. Hindi ko na alam ang gagawin kung pupunta ba ako o huwag muna. Tita, kuya, gulat na sabi ni CJ sa dalawa nang mapansin niya si Ivana. Nakita kong nalukot ang mukha ni DJ at agad na tumakbo kay CJ at bahagya itong tinulak dahilan kung bakit napaupo sa sahig ang kapatid. Nanlaki ang mata ko sa ginawa ni Dylan. Hey, bakit sinasaktan mo ang anak ko? Si Jeremy na hinila si DJ palayo at binuhat si CJ. Nakita kong tumulo ang luha ni Dylan habang masamang nakatingin kay Jeremy. What are you talking about? Umiiyak na tanong niya. Tita, why is he calling CJ, anak? Tanong ni Dylan kay Ivy na hindi na alam anong sasabihin o gagawin. Nalukot ang mukha ni Jeremy. Kuya, tawag ni CJ sa kapatid niya. Nagpababa si CJ sa papa niya kaya walang nagawa si Jeremy kundi ibaba muli si CJ, kahit na mahahalata sa mukha nito na nalilito siya sa nangyayari.
Nilapitan ni CJ si DJ pero tinulak lang siya ni DJ ulit. "Hey kid," angal ni Jeremy. "Papa, stop it," si CJ na nag-aalala na. "Papa," ang tanong ni DJ nang marinig ang sinabi ni CJ. "Kuya, why are you mad at me?" Si CJ kaya bumalik ang atensyon sa kanya ni Dylan. Hinintay ko ang sasabihin ni Dan, ngunit nauna ang luhat at pag-aalala sa mukha nito bago sumagot. "Dahil nawala ka, you made us worried. Ang tigas ng ulo mo at hindi ka marunong makinig. I told you to stay with me but noong nilingon kita sa playground, wala ka na. I hate you because you make me worried." "Kuya," umiiyak si Alexandria, "miss ka na niya. Bakit ba ang tigas ng ulo mo CJ?" Agad na umiyak si CJ, guilty sa sinabi ng kuya niya. "Now I get it." Palihim siyang lumapit kay attorney noon at si DJ ang kasama niya. Agad na nag-alala si Jeremy kahit pa naguguluhan siya sa mga nangyayari. "Hey son, what happened? Why are you crying?" Nag-alalang tanong niya. Kumunat ang noo ni Dylan habang tinitigan ang mukha ni Jeremy. Then para siyang may naalala noong nagbago ang mukha niya. Naglalakad na ako palapit sa kanila, when DJ grabbed si Jay's hand palayo kay Jeremy, na ikinagulat ni Jeremy. "CJ, bakit mo siya kasama?" "I remembered his face kaya pala he looked so familiar," sabi ni Dylan. Nagtataka na talaga si Jeremy sa nangyayari. "Even I gave birth to quintuplet, hindi sila identical 5. That is why, it's easy to distinguish kung sino sila kahit pa 5 sila." Tumingin si DJ kay Ivana na hindi na nakapagsalita. "Tita, hindi ba siya yun?" Napalunok si Ivana at umiling. "Nako, anak, hindi. Iba yun," alang-inang ngumiti si Ivy. "What's happening Miss Abrenica?" Si Jeremy na naguguluhan na talaga. "Pasensya ka na Jeremy. Itong pamangkin ko kasi kung ano-ano ang naiisip." "Anak, fair na," sabi ni Ivy at kinuha ang kamay ni Dylan. "CJ, let's go," sabi ni Dylan at hinawakan ang kamay ng kapatid. "Hey, saan mo dadalhin ang anak ko?" sabi ni Jeremy at binawi si CJ kay DJ. Kumunat ang noo ni DJ lalo. "Let go of him," si DJ na tinulak si Jeremy para bawiin si CJ. "Why would I? He's my son," sagot ni Jeremy. "Kuya," si CJ na hindi na alam ang sasabihin. "No, hindi. CJ, come here. Alam mo ba, ang uncle na yan ang boss ni Mama. Hindi ba inawi niya si Mama? Tito just told us that, CJ. Lumayo ka sa kanya," mahabang sabi ni DJ na galit kay Jeremy. Tumingin na si Ivana sa gawi ko para humingi ng tulong. Nakagat ko na ang pang-ibabang labi ko. "Mama, si Jeremy." "Dylan, tawag ko kasi kanina pa ako sa likuran nila at hindi pa nila ako napapansin." Lumingon sa akin ang anak ko. Kinakabahan at malakas ang kabog ng puso ko pero mas nang ibabaw sa akin ang yakapin siya. Miss na miss ko na kasi sila ng mga kapatid niya. Napalingon sa akin pati si Jeremy. "Mama," sigaw ni DJ sabay takbo palapit sa gawi ko. Yumuko ako para yakapin si DJ, kahit alam kong parang nakakita ng multo si Jeremy, habang pinapanood carny ng isa pa niyang anak. Umiyak si Dylan habang nakapulupot ang kamay niya sa batok ko. "Mama, bakit hindi ka umuwi? Dahil ba ayaw ka pa uwiin ng boss mo? Ano bang nakain ni Jazz?" at pinakita niya ang picture ni Jeremy sa mga bata. "Anak mo," sabi ni Jeremy na puno ng pagkalito, sakit, at kalungkutan.